Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pag-iwas sa tukso. Yes, friend, ikaw ba ay minsan nang nadilaan ng tukso? Ay, nako, medyo delikado ang katanungan kung bibigyan mo ko ng tapat na kasagutan. Lalo na kung sa mga oras na ito ay gising pa ang partner mo, ang asawa mo, ang jowa mo, na kasama mong nakikinig kay B-Boy Bibo. Naku, ayus-ayusin mo. Sinasabi ko sa iyo, matutulog kang may jowa, bukas wala, nga ka na. Ay nako, pero alam niyo mga yes friend, aside sa death, aside sa kawalan ng gana, aside sa marami pang rason para maghiwalay or masira ang isang relasyon, isa ang kinakatakutan na dahilan ng hiwalayan ay ang pangangalunya, 'di ba? Yung tukso, yung pakikiapid, yung pagpapapasok ng isang tao sa puso mo kahit na alam mong hindi na dapat pa at hindi na pwede pa. Yet, marami pa rin ang nabibiktima. Or, shall I say, marami pa rin ang pinipiling maging biktima. Hindi kasi natin alam yung eksaktong pakiramdam ng matukso, no? Maybe it's easy for us to say na, oh, madali lang naman umiwas, madali lang naman yung ganito, ganyan, wag mong pansinin, wag mong pagbigyan. Well, baka nga, no? Baka hindi natin alam kung bakit may mga taong nagda-dive in pa rin, nag-e-engage pa rin, kasi hindi natin alam yung feeling. Diba? Maski ikaw, maaaring sinasabi mo ngayon na tapat ka, loyal ka sa partner mo. Maaaring bukas makakita ka ng taong magiging katapat mo na maaaring makapagpadalawang isip sa'yo. But, that doesn't mean na tama na yun. Yes, sabihin na natin na maaaring hindi mo talaga alam kung kailan tatama sa'yo at kung sino ang tatama sa'yo. Pero, feeling ko meron pa rin naman talaga tayong control. Meron pa rin naman talaga tayong choice. Siguro yung nararamdaman mo, oo, hindi mo mapipigilan. Pero yung actions na gagawin mo, doon, may control ka dyan. Kahit nga yung pakiramdam di ba? Feeling ko na minsan, dapat may control din tayo Kapag feeling mo, nagkaka-interest ka sa isang tao, hindi ba dapat agad-agad, ura-urada, pinapatay mo na yung pakiramdam na yun? Binabrush off mo na yung feelings na sinasabi mo, kasi kapag hinayaan mo yung lumago, hinayaan mo yung mas lalong manatili sa iyong puso, dyan nagiging mas delikado ang lahat. Yung sinasabi mong happy-happy crush, di ba? Yung hanga-hanga lang. Pag pinabayaan mo yan, pag binaliwala mo siya, maaaring lumobo yan, maaaring maging pagmamahal yan. Diba? Yung crush lang noon, mahal ko na ngayon, delikado yan. At kanina nga po, para sa ating BBC or B-Boy Bibo Confessions, napakinggan natin ang sulat na pinadala sa atin ni Gerald para sa taong kanyang natitipuhan na si Kaylin, kung saan ay siya ay nagkaroon ng lihim na pagtingin. Kahit pa alam niya sa sarili niya na may jowa siya or girlfriend siya. Magkakilala, naging magkaibigan, hanggang sa meron na develop sa kanyang nararamdaman. Hindi ko alam if both ways to, pero feeling ko si Gerald lang ang merong gusto. Maling-mali, diba? Ito yung sinasabi natin na kapag ang isang tao nagkaroon ng third party or kabet, hindi lang palaging ang sisi ay nandoon sa taong
ng himasok or pumasok sa relasyon, 'di ba? Hindi lang lagi doon sa kabit, sa third party. Dapat nga ang main sisi natin dito ay nandoon sa partner mo mismo kasi siya ang higit na nakakaalam na engaged siya or committed siya sa iyo. So bakit siya mag-e-entertain ng ibang tao? Bakit siya, 'di ba, makikipaglandian sa iba knowing na alam niyang in a relationship siya? Kagaya nung binasa natin kanina, 'di ba? At nakakatawa na nabanggit niya sa liham na alam kong hanggang hanga lang dapat ako. Wow! Yung idea pa nga lang na humahanga ka sa isang tao na malapit sa'yo, doon pa lang kasalanan na yan eh. Diba? Cheating na yan eh. Paano mo nagagawang tumibok ang puso mo or hangaan ng isang tao na alam mong hindi lang basta paghanga, diba? But in a romantic way, knowing na may jowa ka. At sasabihin mo na ikaw na ang gumawa ng paraan para makiiwas sa tukso, edi salamat! Edi utang na loob sa'yo ng girlfriend mo yun. Diba? Again, hindi ko alam yung pakiramdaman ng matukso ka sa isang relasyon. Ang alam ko lang na tukso yung bawa may sale tapos ayokong bilhin pero bibilhin ko pa rin kasi nga natukso ko, di ba? O hindi naman kaya yung sabi ko diet na ako pero kumuha pa rin ako ng isang sandok ng kanin sa kaldero. Yung mga ganun pa lang yung tuksong nararanasan ko, pero yung tukso sa larangan ng pagmamahal, again, hindi ko po alam yung pakiramdam at ayoko siyang maramdaman. Oh my goodness, nakakatakot yan. As much as possible, we want to be loyal, we want to be faithful. At magsisimula yun sa sarili natin. Kung sa simula pa lang ng relasyon na meron kayo na binubuo nyo pa lang noon, ay na-establish na sa isipan mo na magiging loyal ako, magiging tapat ako, hindi ko lolokohin tong taong to, poprotektahan ko yung relasyon na meron kami. Feeling ko naman magiging malabong mangyari na magloko ka. Diba? Sinabi niya pa kanina na ayokong lokohin ng taong nagmamahal sa akin. Parang mali nga eh, di ba? Hindi mo lolokohin kasi mahal ka? Mali. Dapat ayokong lokohin ang taong mahal ko. Tungaw. Diba? Simple words can mean a lot. Ano daw? Simple words can mean a lot. Diba? Maraming pwedeng maging ibig sabihin yung mga salitang sinasabi mo, kaya mag-ingat-ingat ka. Tapos sasabihin mo na sana hindi na makarating sa iba. Mas mabuti nang walang makaalam. Tapos pinadala mo pa talaga dito. I mean, wala namang problema kasi syempre may binasa pa rin akong liham. Eh di wow. Pero again, yes, friend. On top of everything, nakakatawa nga eh, nakakatawa in a way na nagsulat ka ng ganitong klase ng confession, hindi para sa girlfriend mo, kundi para doon sa taong naging dahilan ng tukso na sinasabi mo, di ba? I mean, wag mo na akong lokohin, wag mo nang i-sugarcoat, wag ka nang magpaka-very good na, hindi niya tinuloy, hindi siya sumama sa tukso, hindi siya nagpadala, kasi hindi niya pa rin talaga nilandi yung natitipuhan niya. Bleh. Wag ako, wag kami, nek-nek mo. Kasi kung talagang feeling sorry ka at kung talagang feeling bad ka sa nararamdaman mo, yung confession mo dapat direktang sinusulat mo para doon sa taong karelasyon mo. Nasulat ko to para sa girlfriend ko, may aaminin ako sa'yo, natukso ako, hindi dapat ganito yung nararamdaman ko at dapat sinasabi ko sa'yo to, dapat open ako. Pero hindi. Inaddress mo pa rin sa taong dahilan kung bakit muntikan ka ng magloko. Or bakit ka nagloloko. Diba? Nagagets mo? You're not feeling sorry. You are just addressing your feelings. Nag-confess ka lang na nararamdaman mo. Pero sinabi mo ba na nahihiya ka? Nagigilty ka? Na alam mong mali ang ginagawa mo? Na nahihiya ka at na nalulungkot ka para sa mararamdaman ng partner mo? Hindi. Mas nag-focus ka doon sa crush mo kuno. Kaya para sa mga yes friend natin,
when you are in a relationship, every day is a challenge kung paano mo pananatilihin yung pagmamahal na meron ka sa partner mo. Kung paano mo mas gagawing loyal at faithful yung sarili mo. At kung paano ka hindi titingin sa mga magaganda, sexy, gwapo, macho. Diba? Mahirap talaga yan eh. Mahirap na mahirap. There will be a lot of circumstances na lalapitan ka ng tukso. And again, ang response ay nasa sarili mo. Hindi mo pwedeng idahilan na, wala, lalaki lang, nadala lang. Wala, di na uso yan. Naus na yung ganyang palusot. Diba? Mapalalaki, mapababae, kahit sino, merong tumawad sa harapan mo. Kapag mahal na mahal mo yung asawa mo at loyal na loyal ka sa kanya, wala kang pakialam, walang tatayo sa'yo. Pero, diba, kung sineset aside mo yung feelings ng partner mo, inuuna mo yung kaelyahan mo, o hindi naman kaya yung kalandian mo, sasabihin mo na, hayaan mo muna, sige. Entertain ko muna to, tapos pwede namang mag-sorry. Diba? Huwag mong hamakin, huwag mong subukan. Dahil hindi lahat ng taong niloloko nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Hindi lahat ng taong naloko ay paulit-ulit na magpapaloko. Hindi mo siya pwedeng gawing tanga. Kasi sa simula pa lang na nagloko ka, ikaw na yung tanga sa istorya. Diba? Kaya again, ikaw, yes friend, bottom line ng ating usapan. Mag-promise ka sa sarili mo na every time na feeling mo lumilihis, kumakaliwa yung nararamdaman mo para dyan sa partner or asawa mo, maging transparent ka sa kanya. Maging open ka. Aminin mo yung totoo. Kasi the moment na kimkimin mo yan at hindi mo pigilan, cheating nang maituturing yan. Meron ka nang niloloko kahit hindi niya pa alam ang totoo. Ay nako, buti na lang si Biboy hindi nyo maloloko. Kasi loko-loko lang ako sa paningin ninyo, pero subukan mo. Oo, matutulog tayong magkatabi. Bukas, meron na akong bagong bebe. Kaya kitang ipagpalit. Daling sabihin, hirap gawin. Ay nako, well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time po ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy Bibo, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa araw ng Sabado. Uy, sana all, walang trabaho. Uy! Makakapiling nyo po akong muli mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa ating programang Stick to One, mga kantang OPM, hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. Mwah, mwah. Oras natin, 11:43.